Ayan, sorry. May dumating na rider. Okay, so balik tayo. Okay, so sa TQM, it also helps organization to build their long-term strategies for quality improvement. Kasi as you can see, as time goes by, unti-unti na eliminate ng mga tao ah, yung mga na-eliminate nila yung iba't ibang manual process sa isang organization. Since nasa industry 4.0 na tayo, so more of our processes are automated. So part ng or si automation process or automated process is na-introduce dito sa TQM kasi it improves the processes at the same time mas napapabilis niya yung processes natin. Also, TQM uses tools like plan, do, check, act, cycles. So, kumbaga, you start with planning and then you actually do that what you have planned and then you have to check and then act. So, it is a continuous cycle to ensure the continuously evaluating of the performance. So the decision making also in TQM are based on data and analysis, and also uh, TQM ensures effective communication within the organization. So what are the tools used in TQM? So first one is the Pareto analysis. Okay, so si Pareto analysis ginagawa siya sa Excel. So as you can see dito ah, sa ating lecture notes, naka-graph na siya kasi ito yung kumbaga ito yung result ni Pareto analysis. Nakakapag-create siya ng graph and then using the graph nakikita natin alin yung factor within the organization na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. So, teka, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin sa Excel. So, I'll share my other screen. Teka, wait lang. Okay, kita na yung Excel ko. Guys, kita nyo na. Okay, sige. Okay, so balik tayo dito. Okay, so si Pareto analysis, ginagamit siya as a TQM tool at the same time decision-making technique siya. So, paano siya ma'am naging decision-making technique? Kasi based dun sa 80-20 rule ni Pareto analysis, pina-prioritize niya yung tasks na kailangan i-focus na nagko-cause ng problem. Kasi once na makita mo kung sino yung specific na activity na major na nagko-cause or 80% na dahilan ng problem within sa organization or within the process or within dun sa pag-produce ng product, once ma-eliminate natin siya, mare-resolve din natin yung kumbaga mababawasan yung kailangan natin i-resolve na problem kasi you eliminate the 80% of the problem. So, paano mo malalaman na siya yung 80%? So, dito papasok yung mga scoring na ginagawa. So, kumbaga, si officer or si personnel o si employee na assigned dito sa task na ito, ang goal niya is to interview people within doon sa department. And then, once ma-interview niya,
magkakaroon siya ng scoring or ah, mag-aano siya, magko-collect siya ng data, which yun yung gagawan niya ng analysis. So example, nagawa na natin yung mga yon, yung scoring, na-collect na natin si data. So ang goal kay Pareto, you have to align them in, anong tawag pa dito? Yung pinakamataas, siya yung nasa siya kung sino yung pinakamataas na score, siya yung nasa pinakataas. So, dapat pababa siya. So, halimbawa, makita niyo siya sa example ay hindi siya ganitong order. So, example, si 45 yung nasa taas. And then si 51 nandito siya sa second row. So, kailangan i-arrange niyo siya in a way na pababa yung score niya. And then, sa dulo, kailangan mo siyang i-total. So, para ma-total natin siya, isa-sum nyo lang siya. So, guys, ginagamit to sa may mga companies na gumagamit ng Pareto or even sa pag nag-OJT kayo, baka ma-introduce siya sa inyo. So, at least may idea kayo on how will you do the Pareto analysis. Ayan. So, ito-total nyo lang siya. Ayan. So, as you can see, 170 yung total. Wait lang. So, ito ay iba pa lang, iba pala 'tong example. So, yung example sa module natin is ito, si unsatisfactory customer service. So, mamaya natin siya i-try. Dito muna tayo kay textile manufacturing company. So, example, meron tayong data from a textile manufacturing company. So, ang goal natin is mapalabas itong chart na ito, which is we call the Pareto analysis. So, the first step that we do is to total, and then we have to get the percentage and the cumulative frequency. So, sa percentage, paano nyo siya makukuha? So, ang formula niyan is itong itong total number of total defects divided by C14. So, ma'am, bakit may dollar sign? Kasi pag may dollar sign, pag dinrag nyo siya sa pababa, ang mangyayari dyan, ito pa rin yung same data na mapupul niya. So, kapag hindi nyo siya nilagyan ng dollar sign, example, 14 lang, tapos i-drag nyo siya pababa. So, mag-e-error siya kasi yung sunod na ipupul niya is itong nasa baba. So, kumbaga, to remain constant yung inyong denominator, you have to put dollar sign. Yan. So, this is just a Excel technique. Baka may mga Excel na may mga magagaling na dito sa Excel. And for those who are not familiar in using Excel, so ito at least matatry nyo siya. Or mabibigyan ko kayo ng idea paano nyo siya gamitin. Kasi once you work in the industry, very na si Excel gamitin. Kumbaga, common na siya. And then, marami ng mga may introduce sa inyo na tools na kailangan yung matutunan na ginagamit for management din. Ayan. So, as you can see, nakita nyo kung paano ko ginawa. So, ito, yung number of defects niya, divided by dun sa total. Kuha ba, guys? Paano nakuha yung percentage? And then, dinrag ko lang siya pababa. Okay. So, for cumulative, pag ibig sabihin ng cumulative, summation ng frequency. So, we will start on the first frequency, and then sa baba, ito, plus yung next niya. So, and then we will drag it down. Yan. Wait lang, bakit iba yung sagot dito? Wait lang guys, ito-double check ko lang to. E5. Okay, kasi dollar sign siya. So, hindi nyo gagamitin si dollar sign kasi kailangan nyo masum yung total. So, dapat yung dulo ay 100% kasi cumulative siya dito. Okay. So,
Paano naman natin papalabasin yung chart? So, madali lang yan. Hindi nyo siya mano-mano gagawin sa Excel. Kaya na yung gawin ni Excel. Just select the data that you want to try or you want to create with Pareto analysis. So, for this one, ang hinighlight natin, wait lang. Ano ko nga ba nalaman ko? Ano yun? Wait lang, guys. Bakit ayaw niya maano? Mapindot. Anyway, sige, dito tayo kay ano. So, i-highlight natin yung mga kailangan natin malaman. So, itong orange, ito yung cumulative frequency. Yung blue, ito yung total number ng defects, depende dun sa defect nila. And then, sa gilid yung percentage. So, ang pwede natin gawin ay, teka. So, i-explore natin siya. So, defect type, teka, wait lang guys. Wait lang, itry na muna natin ha. Insert. So, dito kayo pupunta kay insert. Tapos, recommended charts. Yan. So, this is a clustered column. So, teka. Hanapin natin si... Wait lang. So, makikita niyo yung type ng chart niya dito sa taas. Saan ko nga... Ay, wait lang. Saan ko nga ba siya nakita? Dito sa histogram. Okay. So, ito si Pareto. So, punta kayo sa all charts. Ay, hindi pala siya nakikita. Teka lang. Wait lang. Wait lang. I-share all screen ko. Bakit ganun? Nakashare naman yung Excel. Actually, guys, yung Excel, natutunan ko lang din siya after graduation. Kasi, walang nagturo. Like, walang, walang ano sa amin, walang ganung subject sa atin sa PETI. Walang nagturo, parang kumbaga self-learn siya. Ayan. So, once graduate kayo, most likely na mga tools na gagamitin nyo is doon nyo lang din matututunan once na mag-work na kayo. Ayan. So, I'm sharing all of my screen. Yan. Kita na ba? Ayan. So, paano ako nakapunta? Ulitin ko. So, i-highlight tong si Dife. Tapos, pinipindot ko si control para sabay ko sila ma-highlight. So, kiklik nyo yung control button. Tapos, ito din. So, purpose ni control sa sa keyboard is to select multiple items kapag mag-highlight ka. Tapos, punta kayong insert and then pwede dito sa recommended charts if lalabas yung hinahanap nyo. Pero since hinahanap natin si Pareto, ayan, lumabas siya sa recommended charts. Pero what if, ma'am, hindi siya lumabas dito? So, pwede kayo dito pumunta sa all charts and then histogram. Tapos Pareto. Select nyo siya. Then, okay. Yan. So, ito na yung Pareto natin na table. Ang dali, di ba, kapag sa Excel. Pero what if gagawin mo siya na mano-mano? So you have to compute. Syempre, mano-mano. Isusulat mo yung percentage, kung paano natin siya kinumpute, and then cumulative. And then, igagraph mo siya mano-mano. Pero, that is, yung ganong setup is way back 80s pa. Since may Excel na tayo, hindi mo na siya kailangan gawin mano-mano. You just have to use yung Excel para mapalabas mo si chart. So, you just rename yung title. So, kung gusto nyo ang title ay Pareto Analysis of Textile Manufacturing Company. Yan. Yan. Okay. So, pwedeng ganyan title. And then, makikita nyo, ito yung defects sa gilid, sa baba pala. So, ito yung defects na to. And then, you can see, ito yung cumulative natin. And ano yung majority ng ating, yung majority ng mga activities na nagkakos ng problems. So, dalawa siya.
ito. So, yung tatamaan nito. So, itong si button defect at saka si pocket defect. So, meaning ito yung kailangan nilang i-prioritize to fix dun sa kanilang process or dun sa kanilang product. Gets po ba? Uy guys, gets nyo ba kung paano gawin? Okay, so may natutunan ba kayong bago? Ayan, okay, so let's go back dun sa example sa manual. Kasi ang given lang is ito, 'di ba? Chart, as you can see in our lecture notes. Pero you didn't know paano siya naging ganon. So, tinry ko siya i-backtrack. So, since ang problem daw is regarding customer service, so nilista ko lahat nung problems na na-encounter. So, makikita niyo siya dun sa baba ng teka. Makikita niyo siya dun sa baba ng chart sa ating page 77. So, si lack of training, iba lang yung color niya ha, red, sa akin blue. Lack of training, inadequate pay, flawed communication, high turnover, and lack of managerial support. So, yun yung problems na na-encounter nila. And then, paano nakalabas itong sina 55%, 79, 91, 96, and 100. So, ganito siya. Ulitin-ulit natin siya. In the same way that I did with the textile manufacturing company. So, I have this another sheet. Naka-blank siya. So, first you have to write ano yung number of times mo siyang nakikita. Kumbaga magsa-scoring ka ulit, magga-gather ka ulit ng data, and then tatanungin mo sina employees, ilang beses niyo siya na-encounter or gaano kadalas. So, dito naman sa textile manufacturing, ito yung number of na pwedeng ano kasi siya pwedeng number of times na na-encounter or pwedeng number of items doon sa number of items mo siya nakita. So basta ang importante dito, kailangan mo ng data kung ilang beses siya na-encounter or gaano siya kadalas nga ma, 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 mangyari dun sa operations. So once you have this data, so let's do again the total. So isa-sum nyo muna siya. So sum, tapos ito. Ayan. Okay, so makukuha nyo yung sum and then you will do again the percentage. So, yung numerator nyo is yung number of times over yung total. So, just don't forget to input $sign para pag dinrag nyo siya, hindi siya magbabago yung denominator. So, that is C9. Ayan. So, let's try to drag. Ayan. So, lalabas yung percentage. So, for cumulative, since sabi ko nga, summation siya, ika-copy nyo muna to at first, and then, ito, plus, yung kasunod niya, ay, mali. Ito dapat. Tsaka yung kasunod niya. And then, ida-drag mo na lang siya. So, dapat sa dulo ay 100%. And then, try natin siya gawan ulit ng Pareto. So, i-highlight nyo muna ito. And then, press Control para ma-highlight nyo din yung ibang columns na gusto nyong part ng inyong table. Table ng inyong graph. And then, if ayaw nyo mag-recommended charts, you can go here instead. And then, ito si Pareto. Yan. Okay, so palakihin ko na lang siya. Yan. So, ito yung nasa lecture notes natin. Just that it use different color. Red yun nandoon. Pero ito siya. Palitan natin ng unsatisfactory customer service. Pareto analysis. Yan, okay. So, gets pa? Paano lumabas yung chart sa lecture notes natin? Okay, sige. So, let's proceed to next TQM tool. So, huwag kayong mag-alala. I'll share this in our Google Classroom for you to try or just to experiment on your own. Ano po? Kasi, para sa akin, experience is
best teacher kesa dun sa more on lecture. Kasi once you have tried, you'll learn more kasi na-try mo siya. Ayun. Sige, wait lang. Balik tayo dun sa ating lecture. So, mamaya meron pa akong i-share na iba't ibang ginagamit sa mga organization na format ng Excel. So, commonly, puro Excel lang talaga sila. Yan. Unless may budget si company to use different tools. Kasi yung mga tools na yan ay may bayad din. Okay, so wait lang. Pwede ko lang mag-share ng screen at the same time. Ngayon ko lang yun na, natutunan. Anyway, sige, balik tayo. Okay, so, next tayo. Ayan, so dito tayo sa Ishikawa diagram. So si Ishikawa diagram, it is a Japanese term of fishbone diagram. So si fishbone, siya ay cause and effect na tool or cause and kumbaga ginagamit siya to know the cause and the effect of the problem. So bakit importante si cause and effect. Kasi dito mo mapo-point out what is exactly the causes of certain effect or kung meron ka bang causes you want to figure out ano yung magiging effect niya sa ating company or sa ating project. So, in this case, ido-drawing nyo lang siya na parang fish. So, meron tayong head, which si head, siya yung effect. And then we have the fish bone, which is yung body ng fish. Doon mo ilalagay yung mga possible causes. And then, at the top, you will group them into their specific category. So example, you encountered a problem regarding with equipment. So ano ba yung mga nakikita mo na cause doon sa sa effect na nangyari doon sa ano ba yung nakikita mong dahilan kung bakit nangyari yung effect na yon. So ililista mo lang siya dito. So ang purpose ng pag-categorize is to ensure na ma-identify niyo yung problem kung saang part siya nangyayari. So para mas madali yung ating pag-create ng solutions. Okay, so I know nagamit niyo naman siguro 'to way back nung high school na kapag fishbone diagram. So ganun lang din yung application niya sa industry. You just have to indicate the specific causes for the specific effect for the problem. Okay? So, ito naman, wala na akong example. Teka, tignan natin kung may example tayo dito. Wale. So, pero I know you're familiar naman. Familiar ba kayo paano gumawa ng fishbone diagram? O gusto niyo i-try natin ngayon? Hanap ako ng example. Okay, yung iba familiar, iba hindi. Sige, I'll try to find an example of fishbone diagram. Tapos papakita ko na lang sa inyo. So, more on kapag fishbone guys, hindi nyo na siya gagawin sa Excel kasi more on sulat kamay siya or kapag nagbe-brainstorming sa isang group, so minsan sa board siya ginagawa. Ayun, so hindi siya nakikita or hindi nyo siya, mahirap siyang gawin sa Excel. Okay, so wait lang. Wait. Okay, so ito, I found something in the internet. So, example siya ng fishbowl. Share ulit yung screen ko. Na ibang screen. Wala na yung ads. Okay, so example ni fishbowl diagram. Ito, so example ng problem or ng nangyaring effect na dun or results or consequences ng
ng isang problem na hindi nila ma-pinpoint what exactly yung reasons. So, ang kanilang problem or yung effect is the part is produced in wrong size. Ano po, kumbaga mali daw yung na-produce na size. And then, they list down the possible causes and categorize them in material, measurement, machine, people, environment, and method. So example ng material, wrong specification ng material, poor storage ng material, or worn out yung material na ginamit. So example naman ng measurement, mali yung size na binigay or mali yung mold na nagamit, mali yung nasa blueprint, mali yung nasa production. So, same with the machine, ano ba yung mga possible causes bakit naging mali yung size na produce. So, kumbaga, in short, the purpose of the fishbone diagram is for team or for project team members to identify or to gather data kung ano yung probable causes kung bakit nangyayari yung ating effect. So, ito is usually ginagamit siya for brainstorming activities. Halimbawa, mag-implement sila ng bagong process or may nakita silang defect dun sa kanilang napoproduce na items. So, ginagamit nila dun si fishbone diagram to eliminate yung problems or yung defects. So, okay po ba? Nakakasabay? Okay, sige. Let me Okay, so next ay si histogram. Teka. Hala, lobat na yung laptop ko. Wait lang, guys. Nag-echo pa ako kanina. Hindi naman. Wait lang. Okay, so for histogram, same process siya ng ginagawa kanina sa Pareto, pero instead, you will choose yung isang option ng chart. So, di ba pinakita ko sa inyo, si Pareto is under ng histogram. Tapos, yung second item yung pinili natin. So, if you just want to create the histogram, isa-select nyo lang yung nauna. Which, teka, share screen ko ulit. Dito na nga lang ako sa Excel mag-share. Tumingin na lang kayo sa ating notes. Ayan, para hindi ako palipat-lipat. Ayan, okay. So, if you will do, wait, guys. Wait. Okay, so example, gagawa natin siya ng histogram. So, dito naman, ang pipiliin nyo is same yung pinili natin kanina for Pareto. So, i-highlight nyo muna to. And then ito. And then, insert ulit. Okay, so nasa insert tab ako ha. And then, piliin nyo lang ito. Wait lang, bakit hindi na naman siya nakikita? Ulitin natin.
Yan, naka-share na ako ng entire screen ulit. Ayan. So, yan. So, i-highlight natin. Tapos, insert ulit. Then, ito yung piliin nyo. Ito, yung histogram. Ay, kaso, hindi nakalabas yung, teka, ito lang pala. Ba't ganun? Teka, pili tayong iba. All charts. So, ang sa histogram guys, makita lang yung, kumbaga ang style niya is parang bar graph siya dapat. Yan, hindi ko lang magets bakit ganito yung nalabas sa kanya sa histogram. Pero we can try instead itong column na lang. Yan, so pinapakita niya lang yung chart ng ating or graphical representation ng ating table. Ano po? Okay. So, next natin ay control chart. So, itong control chart, ginagamit siya to monitor yung stability and performance ng data in a time-ordered sequence. So, example, in a company, you monitor the pH level of the water. Ano po? So, example natin dito, yan, meron akong data, this is just a sample data. Sample data ng pH level ng ng water within doon sa organization within 30 days. So, meron ang value lang dapat dyan guys. Teka, i-duplicate natin. Paano nga yun? Move or copy. Ito pala meron akong blank. Ito, meron akong blank. So, kaya siya may sagot na kasi dati nung nagdi-discuss ako dun sa last batch ng 4th year, ito din yung ginamit ko. So, teka. Yan, so ito na lang. Iiwan ko na tong data na to. So guys, pag nagawa kayo ng control chart, ina-analyze nyo kung pasok pa siya dun sa minimum or dun sa average na required sa organization. So, example, ang average or ang required na pH level ay dapat 7 lang. 7 to 8. So, in between nung range na yon. So, how do you create a graph for control chart? So, at first, ito lang yung value na meron kayo. Yung number of days and then yung pH value niya. And then, how do you get the average? So, you just input sa Excel yung average. Yan. So, equals average, tapos parentheses, and then yung data na kukuhanan nyo ng average. So, that is from 7.8 to day 1 to day 30. So, ma'am, bakit po may dollar sign? Kasi, since for the whole month naman yung kinukuha ko na average, so, ginawa ko siyang constant para dito, para pag nag-plot ako ng graph, meron tayong isang straight line for the average. So, kapag kasi isang value lang, hindi siya masasama pag ginraph mo siya. So, kailangan may value. So, kaya constant siya since 30 days naman yung hinahanap natin. And then, you have to get standard deviation. So, ito sa statistics to. May formula dito, pero if you are using Excel, you just have to input equals STDev. And then, yung values na kukuhanan mo ng standard deviation. And then, you have to get the lower control limit. So, ano yung lower control limit? So, guys, itong formula na to ay sa statistics. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano siya mano-mano sinosolve. Pero sa mga companies, guys, meron silang sariling formula which yun ay populated na.
And then, hindi nyo na siya kailangan gawan pa ng ganito kasi naka-automatics na siya na formula na yun yung gagamitin. So, how to get the lower control limit? So, yung ating average minus 3, so this is a constant value, times E3. So, yung formula na to guys, actually nakuha ko siya dun sa masters namin pag nagagawa kami ng nung nagawa kami ng ano nga bang subject namin yun? Wait lang, inaalala ko. Yung sa subject namin ng decision risk analysis. Ayun. So, dati kasi pinapagawa kami ng control chart in order to know what is the best decision kung ano yung gagamitin namin. So, anyway, hindi ko na siya i hindi ko na siya masyado isisama dito sa ating discussion kasi that is way beyond pa ng undergrad, pang grad school na siya. So I just want to show you paano ba makuha yung chart, paano mapakita yung chart. And so ito yung ginagamit na formula for lower control. So minus kapag lower and then upper is plus. Same formula, pinagkaiba lang is yung unit. So paano mo siya gagawa ng chart? So example, you have all of this data. May lower control limit ka na, may upper control limit ka na. Ang gagawin nyo is teka, ano yung kasama natin? PH, average, lower and upper. Okay. And also the days. Okay, so let's try to create yung chart. So, i-highlight ko lang ulit siya. Oh my God. Control and then, oops. Wait lang. Bakit ba nasasama yung nasa taas? Yan. Then, select to. And then, insert. Yan. So, ito yung ginamit natin. This is a line chart. Yan, itong chart na to. Okay. Alam ko na. Let's, isama natin yung title nila. Oops. Ayan. Okay. So, kayo mag-alala, hindi ko naman isasama sa exam yung mga ginagamitan ng Excel. Ano po? And also, sa part na to, this is more of an essay question. So, just remember what are the different TQM tools and what is its purpose. Ano? Ayan. Okay. Okay. So, as you can see, palitan ko lang ng title. So, bakit importante to? Kasi dati, nung nag-work ako sa laboratory, one of my tasks is to record daily yung pH level ng water na ginagamit namin kasi nakaka-apekto daw siya doon sa process. So, minomonitor ko siya and then tinitignan ko if pasok pa siya doon sa standard na ginagamit namin. Ayan. So, dito, pwede niyong paiksiin tong side na to para lang makita natin yung pwede tayong mag-start ng 5 maybe? Ay, bakit nawala? Hindi siya nag-ano. Axis, field, no, hindi siya dito. Anyway, pwede nyo tong paliitin. Bakit ayaw nyo mag-start at 5? Anyway, hindi ko siya maputol. Pero, ito yung value natin. So, makikita nyo yung orange, si average. So, kaya ko siya
fill upan ng value kasi para pag ginrap mo siya, isa siyang straight line. And then ito si upper control, meaning beyond this, hindi na siya pasok sa standard natin. And then lower limit control, mas mababa pa dito, hindi din na siya pasok sa standard. Since we are just here on the average, makikita natin na okay pa yung ating pH level ng water within the 30 days. Ayun. Okay. So, clear po ba si control chart? Okay. So, let's proceed to check sheet. So, si check sheet, guys, daily monitoring sheet siya within dun sa project. So, makikita nyo, guys, yung na-mention ko from TQM tool 1 hanggang dito sa 5th, ginagamit siya for engineering management and pwede din magamit for project management is si check sheet, histogram, fishbone, and yung si Pareto. Ito kasing si control chart, wala pa akong masyadong nakikitang pwedeng paggamitan niya kasi more on pang, sorry, nahilo na kayo, more on pang manufacturing companies siya. So, si check sheet dito naman is meron kayong certain tasks or even defects na nakikita or even problems na nakikita sa inyong project, and then you just you create a monitoring sheet kung gaano kadalas siya nakikita, saang part siya nakikita. So ito lang is to record yung frequency or occurrences ng specific activities. So itong si check sheet, ito yung ginagamit natin para mapagkuhanan ng data ni Pareto analysis. Ano po? And then sa scatter diagram, so ibang scatter to ibang scatter yung ibang scatter yung iniisip nyo. So, scatter diagram. So, guys, hindi na ako lumilipat ng window kasi baka mahilo kayo. So, iniwan ko na siya sa Excel and then i-mention ko na lang what tool na tayo. So, sa scatter diagram, this is just same with the line diagram pero you are using scatter or points. So, example, you want to know yung correlation nitong dalawang to. You just have to select and then insert. Dito kayo pipili sa scatter. You can choose scatter na pwedeng mag-connect ng lines or you can just scatter na wala, points lang siya or something like this or something like this. So, lahat yan ay scatter diagram. So, commonly, ito yung ginagamit, yung may points, tapos yung connection niya within doon sa isa't isa. Ayan. So, ito si scatter. Sulat natin dito. Yan, scatter diagram. So, ito ay control chart. So, mag-OJT na kayo next sem. So, I hope magamit nyo itong mga Excel na pinapakita ko kasi baka mamaya tanongin kayo, familiar ka ba gumawa ng chart? So, dapat kaya nyo yun sagutin kasi 4th year na kayo. Sabihin nyo, yes po, marunong po kami gumawa ng chart. Tapos, i-explore nyo na lang kung paano. Balikan nyo itong ating discussion. Okay, so next is, teka, naka-unmute naman ako. Okay. Next is, itong flowchart. So, teka, may paggagamitan pa ba tayo? Ayun, wala na pala akong paggagamitan. So, I can share my screen na for the lecture. So, clear ba to guys? Yung kung paano kayo mag-create ng chart and what are the different charts. So, you can explore this one. Once kayo halimbawa wala kayong ginagawa, you just curious, ano kayang itsura kapag ganitong chart yung gagamitin. So, you may use this Excel file that I will sending in our chat, in our classroom for you to be able to try. Ano po? Okay, so I'll share my screen back to the topic. So, my goal for today is just a short discussion since nga asynchronous naman talaga dapat tayo. Okay, so dito tayo kay flowchart. Oops. Yan. Okay. So for flowchart,
if you remember yung ating decision tree, so same yung ano nila, yung description, gumagawa ka ng gumagamit ka ng symbols to create a workflow or kaya decision points. Pero ang pinagkaiba nila kapag decision tree, meron kang expected value computation. Pero kapag flowchart, just the diagram. So sa flowchart, ginagamit siya in different industries. So hindi lang siya common sa mga manufacturing, ah, sa mga corporate companies or industries. So, sa lahat ng industry makikita niyo siya, even sa oil and gas. So, bakit kailangan ng flowchart? Kasi sa flowchart, dito niyo navi-visualize yung step-by-step process natin in order to finish a activity or a task. So, kaya nga sa thesis niyo, meron kayong diagram din na pinapakita. And sometimes they ask, yung mga panel, tinatanong nila, ano yung specific na step-by-step process nyo? So, mas madali kasi natin may intindihan yung process kapag siya ay naka-diagram. Kumbaga, meron flow na sinusundan, and what if hindi masunod tong flow na to? Ano yung mga possible options na pwedeng mangyari? So, this is just to ensure na nandun pa, pasok ka pa dun sa steps na kailangan mong gawin within dun sa process na kailangan mong matapos. So, it uses symbols and different diagrams or shapes to show kung ano ba siya dun sa process. Example, itong si Diamond, kapag flowchart, so kalimutan niyo muna si decision tree. Kapag flowchart, usually siya ay question, or decision, and then process kapag rectangle, output kapag rhombus. Ayan. Okay, so kapag naman cause and effect matrix, so ito is usually pinapakita lang yung what are the effects, pero meron kang numbers na tinitignan. So kanina kasi sa fishbone, you just identify what is the causes or probable causes. Pero dito, meron kang actual na data. Kaya, itinatabulate form lang nila. Okay, and then kapag 5 whys, you just have to ask 5 why. You just have to ask you just have to ask yourself 5 whys to answer the problem. So example, meron tayong problem with regards the process. So, to know yung root cause, tatanungin mo daw yung sarili mo ng 5 beses. And then, yung pinakasagot dun sa pang-5 why, siya yung root cause. So, example, para madali. Example natin, hindi pumasa sa exam. So, bakit hindi pumasa sa exam? So, yun yung una nating why. Bakit hindi pumasa? Kasi hindi nakapag-review. Sunod na why, bakit hindi nakapag-review? Kasi nanood ng K-drama kagabi or naglaro ng ML. So, bakit nangyari yon? So, kumbaga, tuloy-tuloy lang kayo sa pagtanong ng why. And then, yung pinakahuli, siya yung ating root cause. So, ginagamit siya usually sa manufacturing companies kasi they sometimes encounter a problem. Pero yung problem pala yun, nakanganak siya. Kumbaga, hindi siya yun yung major reason kung bakit siya nangyayari. Kaya they ask themselves or the team working on the team 5 times na why just to know what is exactly the root cause. Ayan. So, this is also can be applied to different industries. Hindi lang siya pang manufacturing, even sa project management. Pwede siyang gamitin kasi, example, hindi nangyari yung actual plan dun sa project. So, you just have to ask 5 whys to know what is the exact reason. And then, next ay benchmarking. So, sa benchmarking, you just set a performance metrics and then ensure na ma-meet natin yung
metrics na yon. So usually galing siya sa mga best practices or standards ng iba't ibang organization just to you create a standard or yung pinaka-target mo na ma-attain. Ayan. Okay, so benefits of TQM, it enhances the product and the service quality through continuous improvement. It streamlines the process. It meets or exceed the customer expectations, and also yung loyalty na loyalty ng ating customers. And also using TQM, it boosts morale, motivation, and job satisfaction, and also uh, create quality and efficient operations within the organization or the project. So ano yung challenges ni TQM? Mahirap siya i-maintain or mahirap siya implement kasi may iba na hesitant sila with the change ng process or nung monitoring. Yan. So mahirap siya i-maintain, and yung effects niya is sometimes hindi agad gano'n nakikita. Ayan. Okay. So for motion and time study, so these are two tools, tools na ginagamit to identify yung productivity and efficiency ng isang process. So dito tayo kay motion study. So sa motion study, ito guys, hindi na to kasama sa exam. I'll just discuss it pero hindi ko siya isasama sa exam. Ang kasama lang is itong TQM tools. So just memorize what are the different TQM tools and its purpose. Ano po kung saan siya pwedeng magamit. Ayan. Okay, so dito tayo kay motion study. Ayan. So si motion study, it includes diagrams and charts to analyze movements, and then merong basic motions na ginagamit and minamap nila yon yung motions, yung motions na yon depende dun sa process. So kumbaga nagki-create lang ng flow diagram depending dun sa motions na sinusundan or yung standard motions na binigay for motion studies. Pero ito guys, si motion and time studies, very rare siyang magamit for project management. More on engineering management siya. So that's why in-exclude ko siya sa exam kasi ang application niya ay pang engineering management. Okay, so steps in creating the motion study. So first, you just have to video or record yung specific process, and then you break it down into smaller tasks, and then you can eliminate wasteful movements, and then introduce new method para dun sa ating employees using dun sa visual representation ng steps. So kaya nga sabi ko sa inyo guys, for more on manufacturing siya and engineering management, bihira siya gamitin sa project management kasi kapag project management, may target ka na timeline or process. Pero timeline or output, dito kasi sa engineering management, tuloy-tuloy siya and standardize yung product na napoproduce. Ayun. Okay, so benefits niya is more on reducing the ergonomic hazards in a workflow kasi it reduces fatigue, physical strain, even it also increases productivity, and yun nga, improve ergonomics and safety. Yan. So examples daw nito is redesigning a workstation to reduce the distance, the travel time of a worker to reach tools. Also, it simplifies steps. Ayan. So, kapag time study, guys, nire-record yung actual time in completing the tasks. Ano po? So, using this, nagkakaroon tayo ng actual record kung gaano siya kabilis matapos. And then, from there, gagawan mo siya ng standard time. So example, if familiar kayo sa mga citizen charter na nakikita nyo sa, halimbawa, pag mag-visit kayo ng mga government facilities, halimbawa sa LTO, yung mga magre-renew ng lisensya. Alam ko hindi nyo ito masyado napapansin. Yung citizen charter, yung
yung may table, tapos gaano ka daw katagal makarating sa next step. So, yun yung ginagamitan ni time study. Nire-record mo yung actual time in that specific process, and then from there, kung consistent na ganitong oras mo lang siya matatapos, yun yung magiging standard time mo. And dapat hindi lalagpas doon yung tatagal na hindi lalagpas doon yung itatagal ng isang customer kasi lagpas na siya doon sa standard time ninyo. Ayun, so yung purpose lang nito is to create standard time and to improve kung may ano ba yung processes na mabagal or matagal. Ano po? So, comparison ni motion and time study. Motion focuses on the specific movements, while time study, you record the time to complete the tasks. Ano po? So, parehas silang magkaiba yung objective kasi ang objective ni motion study is to remove unnecessary movements, while time study to establish the standard time for each activity or tasks. Ano po? So, ginagamit na tools for motion study, you can use diagrams, visual representation, then time study, kailangan mo ng timing devices to record the actual time. Ayan. Okay, so applications, si motion study to improve the work methods, while motion study yun, while time study is to establish a schedule of work, ano po, or to identify the specific or the standard time required to finish a activity. Ayan. Okay, for case study analysis, teka. Okay, number 1 lang yung sasagutan. Ito, yung Pareto and fishbone. Si time motion study ay hindi na. Okay ba? Number 1 lang. Fishbone and Pareto. So sa Pareto, ito guys, hypothetical lang daw. Kumbaga mag-create lang kayo ng kung ano mang scenario, tapos basta mapakita nyo lang ano ba yung itsura nung ating graph. And then ito naman, fishbone, gawa lang kayo ng fishbone diagram. So, depende sa inyo na kung ano yung gusto nyong scenario. Just, ang importante dito, just gusto ko makita, alam nyo ba yung itsura ng Pareto analysis? Kasi baka mamaya, histogram lang din yung madraw ninyo. Ano po? So, si number 2, hindi na natin siya gagawin since more on pang engineering management naman siya. Okay. So, do you have any questions with regards to our past activity? So, ito na yung last na activity for midterm. You just have to finish it and submit on week 8 natin. Ngayon, i-address ko muna, may question ba kayo regarding dun sa previous activities natin? Clear naman kayo? Wala namang blockers to do your activity? Wala naman po. Okay, sige. So, yes, Jello. Good morning po, ma'am. Ay, good noon po pala. Dito po sa case analysis 4, pwede po bang required po ba pala na i-drawing po namin yung mga chart or pwede pong sa Excel? Excel, pwede, sige. Gawin nyo na lang. Pati fishbone, kumbaga, para magkasama na, pwede siyang printed, itong case analysis 4. So, pag pinasa nyo, itanggalin nyo na lang i-attach, tapos stapler nyo si number 1. Iwan nyo na si number masasama pala yung page 90. So, bali page 89 and 90, yun yung attachment ng assignment nyo. So, pwedeng printed. Kung gusto nyo mag-fishbone using Canva, walang problema. Ano po? So, kung ayaw nyo mag-draw. Okay. Nasagot ko ba, Jello? Bale, Okay, po, sige. pipilasin po tapos i-attach po sa harap. Yes po, opo. Di ba, sama-sama naman yung stapler niya. So, basta nasa unahan itong page 89 to 90. Others po, may question pa? Okay, sige. So, yung kukuha pala ng manual, sorry kasi
work from home kami ngayon. So, walang tao sa school. Hindi din ako pwede magpapunta. Pwede tomorrow, ha? Yung kukuha. I think si Carlos yon at saka si Giselle. Oo, si Giselle. Tama ba? Si Giselle nga yun. Yes, sige. So, sa ano na lang, bukas, nasa school ako, kung may face-to-face na. Pero hopefully, meron na naman and maayos na naman yung panahon. So, kung sana ay hindi kayo masyado na apektuhan ng bagyo. So, although bumaba siya, kaya hindi tayo masyado talaga nakaranas ng sobrang lala na bagyo. Ano po? So, ah compared ng mga previous bagyos na dumaan. Anyway, do you have any other question? Okay, so before I leave pala you, teka, screenshot ko muna yung attendance natin. Hindi ko na kayo i-call isa-isa. Wait. So, i-screenshot ko na lang for attendance.